Mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako ang inyong magiging guro sa araw na ito. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, mayroon akong ipapaskil na ating layunin sa araw na ito. At narito ang ating layunin sa araw na ito. Una, nasusuri ang kahalagahan ng mga pang-ugnay sa pangungusap. Letter B, na ipapaliwanag ang wastong gamit ng mga pang-ugnay. Letter C, nagagamit ng wasto ang mga rhetorical na pang-ugnay na ginagamit sa akda. Bago tayo dadako sa ating formal na talakayan, mayroon akong ditong mga hinandang pangungusap. Pumili lamang ako ng 6 na estudyante upang pumunta dito sa harapan at kumuha ng isang pangungusap at idikit sa pisara ayon sa pagkasunod-sunod. Bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. So ngayon class, sa tingin ninyo, tama ba ang kanilang pagkasunod-sunod sa pangungusap? Maraming salamat. So ngayon, ating babasahin isa-isa ang mga pangungusap kung tama na ba ang kanilang pagkasunod-sunod. Una, igisa ang bawang, sibuyas, at luya sa isang kasirola. Pangalawa, sunod na igisa ang manok, halu-haluin hanggang sa magbago ang kulay. Idagdag ang patis at bigas, haluin ang mga sangkap. Pangatlo, sunod ay maglagay ng tubig at pakuluan ang mga iginisang sangkap. Pang-apat, mayat-mayang haluin ang pinakuluan hanggang sa tuluyang maluto ang bigas. At lumambot ang manok ng 30 hanggang 40 minuto. Pang-lima, pagkatapos ay lasahan ang pinakuluan, maaaring dagdagan ng patis o asin ayon sa panlasa. The last one is, at sa huli, kapag ihahain na, ay maaaring lagyan sa ibabaw ng karagdagang pampalasa tulad ng ginisang bawang, marang dahon, ng sibuyas at kalamansi. So, sa tingin nyo class, tama na ba ang kanilang mga sinagot? So, maraming salamat. So, ang lahat na ito class ay tama. Para naman sa inyong pangkatang gawain, ay ihahati ko ang klase sa 3 pangkat. Ito yung magiging unang pangkat, pangalawang pangkat, at pangatlong pangkat. So, meron ako dito mga hinandang salita. Ibibigay ko ito sa bawat grupo. At ang gagawin ninyo ay sa salitang ito ay gagawa ninyo ng pangungusap. Kunting pangungusap lang. So, malinaw ba class? Maraming salamat. Sa tingin ninyo, ano nga ba ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito? Yes, Bini-Bini? Maraming salamat. So, ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang pang-ugnay. So, ngayon, class, sino nga ba ang may idea sa inyo kung ano ang pang-ugnay? Yes, Ginoo. Maraming salamat. So, ang pang-ugnay ay ang mga salitang nagpapakita ng relasyon ng 2 unit sa pangungusap. Maaring salita, 2 parirala o 2 sugnay. Okay, class, tapos na ba ang lahat sa inyong mga ginawang gawain? Maraming salamat. Pagtapos na, maaari nang ipaskil sa pisara. Ngayon, class, ating titingnan at babasahin ang ginagawa ng Group 1. So, ang kanilang ginawan ng pangungusap ay ang pang-angkop.
ng dalawang salita upang maging kaaya-aya ang mga pagbigkas ng mga ito at magkakaroon ng ugnayang panggramatika. So, maaari natin bigyan ng Dunisha Clap ang Group 1. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. Ngayon ay dadako naman tayo sa pangalawang grupo. Ang kanilang ginawa ng pangusap ay ang pang-ukol. Ang pang-ukol ay nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. So, maaari nating bigyan ng Dunisha Clap ang pangalawang grupo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. So, ngayon class, ay dadako naman tayo sa pangatlong pangkat. Ang kanilang ginagawa ng pangusap ay ang pangatnig. Basahin natin ang pangatnig. Ang pangatnig, ito ay nag-uugnay sa dalawang salita, sugnay, parirala, o pangungusap. So, maaari natin bigyan ng Dunisha Clap ang Group 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Very good, very good, very good. So, maraming salamat, class. Ngayon, class, ating tatalakayin ang pang-angkop. Sa pang-angkop, meron itong nakapaloob na tatlong uri. Ito ay ang na, nang, at saka J. Narito ang pang-angkop na na. Ang pang-angkop na na ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa katinig maliban sa N. Hindi ito sinusulat na nakadikit sa unang salita at ng panaguri. Narito ang halimbawa ng na. Ang halimbawa ng na, mapagmahal na hari. Ngayon ay dadako naman tayo sa pang-angkop na nang. Ang pang-angkop na nang ay ginagamit kapag ang unang salita ay nagtatapos sa patinig. Narito ang kanyang halimbawa. Ang halimbawa ay ang mabuting anak. Yan ang halimbawa ng nang. Ngayon ay dadako naman tayo sa panghuling uri ng pang-angkop. Ito ay ang G. Pang-angkop na G ay ginagamit kung ang unang salita ay nagtatapos sa titik N. Narito ang halimbawa ng pang-angkop G. Luntiang halaman. Ngayon, class, ay dadako naman tayo sa halimbawa ng pang-ukol. Narito ang mga halimbawa ng pang-ukol. Ang halimbawa ng pang-ukol ay sa, ayon sa kay, ng, tungkol sa kay, kena, para sa kay, tungkol sa kay, hingil sa kay, ni, nina. At narito naman ang halimbawa sa pangungusap. Narito naman ang kanyang halimbawa sa pangungusap. Una, para sa pag-aaral ang aking ipon. Pangalawa, si Elena ay magaling sa pagtatanim. Ito ang halimbawa, paggamitan mo na siya ng pangungusap. Ngayon, class, ay dadako naman tayo sa ating panghuling uri ng pang-ugnay. Ito ay ang pangatnig. Sa pangatnig, meron itong dalawang nakapaloob. Una, ito ay ang pamukod. Ang pamukod ay nagsasaad ng
karaniwang ginagamit ng mga katagang ni, o, at maging. Ang pangalawa ay ang pandagdag. Ang pangdagdag ay nagsasaad ng pagpuno o pagdagdag ng impormasyon. Ito ay karaniwang ginagamit ng mga katagang at, wala, at pati. So ngayon class, ay may dalawang katanungan akong hinihanda. Magtatawag lamang ako ng dalawang estudyante para siya ang sumagot sa aking katanungan. Para sa unang tanong, ano nga ulit ang pang-ugnay? Yes, Binibini? Maraming salamat. Ang pang-ugnay ulit, class, ito ay nagpapakita ng relasyon sa dalawang unit sa pangungusap. Maaring pasalita, dalawang parirala, o sugnay. Ngayon ay dadako tayo sa pangalawang katanungan. Ang pangalawang katanungan ay, ano ang tatlong uri ng pang-ugnay? Yes, Binibini. Maraming salamat, Binibini. So, ulit, ang tatlong uri ng ating pang-ugnay ay pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. Pang-angkop, pang-ukol, at pangatnig. Naintindihan ba, class? Maraming salamat. So ngayon, class, ay kukuha kayo ng ika-4 na papel at sagutin ang mga katanungan na aking ipapaskil. Okay, class, tapos na ba ang lahat sa pagsasagot? Maraming salamat. Ngayon, atin ang sagutan ang mga patlang sa pangungusap. So, basahin natin ang unang bilang. Unang bilang, isang mapagmahal patlang anak si Carla. So, ano nga ba ang tamang sagot dito, class? Maraming salamat. Ang tamang sagot dito ay ng isang mapagmahal na anak si Carla. So, ngayon naman ay dadako tayo sa pangalawa. Gusto kong kumain patlang gutom ako. Ang tamang sagot ay dahil. Gusto kong kumain dahil gutom ako. Sa pangatlo, ang ina, patlang, Ben at Mike ay isang guro. Ang tamang sagot ay tama. Ang tamang sagot, nina. Basahin ulit. Ang ina ni na Ben at Mike ay isang guro. So ngayon, class, ay dadako tayo sa pang-4 na bilang. Basahin natin. Mahal ka niya patlang dahil hindi niya gaano na ipapakita ito. Ano ang tamang sagot, class? Maraming salamat. So ang tamang sagot ay kapag. Basahin natin ulit. Mahal ka niya kapag hindi niya gaano na ipapakita ito. Ngayon ay dadako tayo sa panghuling bilang. Basahin natin. Mapapanatag na ako patlang nalaman kung ligtas na siya. So ano ang tamang sagot, class? Maraming salamat. So, ang tamang sagot ay dahil. Basahin natin ulit. Mapapanatag na ako dahil
ligtas na siya. Nakuha ba, class? Maraming salamat. Para sa panghuli, class, para sa ating kasunduan, isusulat ito sa isang kwaderno at ipapasa sa susunod nating pagkikita. Paalam na sa lahat. Maraming salamat, class.